Wait. If first time mo sa Australia and isa lang ang pwede mong puntahan, saan ba mas okay pumunta? Sydney or Melbourne? Stay tuned to find out! If you have time and budget for just one, where should you go? In this series, we're gonna break down and compare the nitty-gritty of destinations to find out which one makes for a better trip. Hey there, poor traveler! Welcome to another edition of The Better Trip! Yay! The show where we break down and compare our travel experiences to help you choose where to go. And ito yung pagbabalik ng The Better Trip series natin after so many years. This is the return of the comeback. Yes. And I am so honored to be part of it. Yes! Nagiging part na siya ng video podcast natin. Ng Kasi ang The dami Better nagre-request nitong Better Trip. Ah. Oo. And yung previous episodes kasi natin, Oo. parang siguro pang number 6 na to na Mm. episode ng The Better Trip. Yung first ay El Nido versus Coron, Mhm. Taipei versus Versus Taichung, Ah, Osaka versus versus Tokyo, Tokyo. Hong Kong versus SG, di ba? So, Mhm. ang dami na nating na-discuss. Pero tumatak siya sa mga viewers natin kasi lagi ito nire-request na kailan nyo po ibabalik Kailan magkakaroon ng TBT? sa Yes. TPT. Sa TPT. Oo. The Better Trip. Oo. Before natin simulan, meron lang tayong mga disclaimers na kailangan nating i-clarify. Una, yung dalawang destinations na babanggitin natin, pareho nating nagustuhan. Mm. Pero yung ginagawa lang natin na to is if isa lang ang pwede mong puntahan talaga, if you have time and budget for just one, alin yung dapat mong i-prioritize, kumbaga. Gets. Hindi Oo. siya parang, puntahan nyo tong isa, tapos itong isa Avoid. hindi. Hindi siya Oo. ganon. Gusto natin to pareho, pero hindi naman lahat ng tao merong enough time and budget to visit both. Yes. Tama. Pero kung gusto nyo, kung meron naman kayo, Go! kakayahan to visit both, di ba? Mm-mm. Oo. Goro na. Nandun na rin naman kayo sa Australia, isabay nyo na. Correct. Yes. And second na, what we are comparing basically is yung trips natin. Hindi yung actual destinations talaga. 'Di ba? At the end of this episode, sasabihin natin kung aling destination yung nagbigay ng better trip for us. Ang gino-judge natin, quote-unquote judge, ay yung trip natin. Kaya siya the better trip, hindi the better place. 'Di ba? Or the better destination. Ganyan. Ang gino-judge natin is yung experience natin. What works for us may not necessarily work for you. And sabi nga ni Zenaida Seva, Ano ang sinabi niya? Ang sinabi niya is, tandaan. hindi hawak ng video ito ang iyong kapalaran. Gabay lamang sila. Mm-mm. Diba? Yeah. Meron tayong Free free will. will. Gamitin natin ito. Oo. So, tandaan natin na huwag nyo kaming awayin sa comment section. Nagbibigay lang kami ng opinion. Oo. True. Kaya naman, let's start. Pero bago yan, mag-share muna tayo ng basic information about sa dalawang cities na to. Pasok, sis! Ako pala. Buti na lang inon ko ang laptop ko. Ayan. So, unahin muna natin ang Melbourne. Mhm. So, Melbourne siya, pero yung mga locals, ang tawag nila, Pag Australian accent kasi parang Melbourne. Parang ganun. Melbourne. Parang Oo. hindi nababanggit yung R talaga. Oo. Pero tayo, sa natural conversation natin, pag sasabi, uy, punta tayo ng Melbourne. Oo. Oo, may R eh, no? Pag American yata is parang may R pa Sinasound rin. nila yung Oo, R. Melbourne pa rin. Oo. So, alam nyo, basta nagkakaintindihan naman tayo. Kasi honestly, ang hirap banggitin ng Melbourne na may Australian accent. Na, Melbourne. Melbourne. Parang, kunyari, every other word na babanggitin mo in English is American accent. Tapos biglang magsaswitch ka. Or Filipino accent. Tapos bigla ka magsiswitch to, pagdating mo sa Melbourne, parang, Melbourne. parang ang weird eh. Parang may switch siya. Tsaka no? may stop. May May stop, parang oo. microsecond na magsastop ka. Oo. Kunyari, plan smart, travel safe, and make every trip to Melbourne worth it. Parang, di ba parang ang weird niya? Meron. So, minsan parang sasabihin nila na parang, Melbourne po yung basa dyan. Ganun. Oo. Oo, kung Australian tayo.
So, minsan nga, pagkausap ko kayo, ang sinasabi ko lang, uy, sa Melbs. Melbs, oo. Melby. Ginaganon ko kasi Oo. mahirap nga. Sige, Oo. try Mahirap natin. siya. Tinatry naman natin, guys. Oo. Pero mahirap talaga siya. Mm-mm. Kapag hindi ka sanay. Mm. So we apologize in advance kung Yeah. mispronounce namin. Yes. Oo. Okay, Go. go. Melbourne is the capital city of the state of Victoria. Mm-mm. Located in the southeastern part of Australia, it sits along Port Phillip Bay and is Australia's second largest city by population. The city is known as the country's cultural and sporting capital, with major events like the Australian Open Mm. and the Melbourne Cup drawing international attention every year. Nalala ko, Vince, tinanong tayo nung friend natin na taga Melbourne na ngayon, na umabot ba daw tayo sa Australian Open? Kasi di ba yung wedding nyo Mm-mm. was around that That time. time. Mm-mm. Pero hindi, no? Nauna Hindi. ba yung Australian Open? Parang mas Nauna yung Oo. Australian Nauna, Open. tapos Oo. na. Tapos we started going into Melbourne Yes. for your wedding. Melbourne has a cooler climate compared to many Australian cities, which explains its famously unpredictable weather. Which we Naranasan natin yan. experienced. Oo. Pero mamaya natin Oo. hihimayin. Mamaya natin i-detalye. Oo. So, locals love joking that you can experience 4 seasons in one day. Mm-mm. The city is also extremely multicultural, with strong Greek, Italian, Chinese, Vietnamese, and Southeast Asian influences shaping its food and neighborhoods. Mm. What makes Melbourne stand out is its atmosphere. It's artsy, creative, and cafe obsessed, with hidden laneways, street art, bookstores, live music venues, and independent fashion scenes everywhere. Mm-mm. Instead of relying on giant landmarks, Melbourne wins people over through vibe. Wow. Mm. Mm-mm. Neighborhoods like Fitzroy, Carlton, and St. Kilda all feel distinct, almost like mini cities within the city itself. Mm. Napipicture niyo na? Yes. Oh, yeah. Through vibe alone, big statement. Oo nga eh. no? Mm-mm. Yes. Okay. So, mamaya natin hihimayin. How about Sydney? Or in pag Australian accent, Sydney. Ganun Sydney. Madiin. Madiin. Tapos parang Sydney. me as in tuhod. Oo. Sydney. Mm-mm. Sydney. Ito na, game na. Oo, game na. Ready, Ikaw na rin ready? para fair. Oh, para fair, no? Sydney is the capital city of New South Wales and the largest city in Australia. Located on Australia's east coast, Sydney is built around one of the world's most famous natural harbors, giving the city its instantly recognizable scenery. Sa Mm. textbook, di ba? Alam na alam natin yan. Oo. The first image, ayan, that people picture when they think of Australia because of icons like the Sydney Opera House, the Sydney Harbour Bridge. It's also famous for beaches such as Bondi, Manly, and Coogee, making beach culture a huge part of everyday life. Sydney is warmer, sunnier, and more outdoors oriented. People spend a lot of time outside, surfing, doing coastal walks, taking ferries, or eating at waterfront restaurants. The city feels energetic and ambitious, but still laid back enough to revolve around the ocean. Sydney is also Australia's oldest major city, founded in 1788 as the first British colony in the country. Today, it's a global financial hub with a mix of modern skyscrapers, historic neighborhoods, and diverse immigrant communities from all over the world. So multicultural din. Mm-mm. If Melbourne feels creative and indie, Sydney feels cinematic and iconic. Iconic. Grabe. Mm-mm. Parang naalala ko na, diba? Oo. Kanina worried ako. Sabi ko, tingnan ko nga muna yung mga pictures ko. Tsaka yung mga Oo. pinagagawa ko. Tapos parang medyo naalala ko na ngayon. Oo. So, yan yung pauna pa lang. Mm-mm, Diba? patikim. Parang sneak peek. Mhm. Para Para na at magiging discussion natin. Yung din mga listeners natin and viewers natin, medyo meron na silang 2 visualizations Yes. Yes. Oo. of each city. Yes. Bago natin i-discuss yung mga yan, don't forget to subscribe to our YouTube channel, hit the bell icon, and select all para lagi kayong updated kapag may new episodes tayo. And if you want to support this channel, please use our promo code kung meron kayong
upcoming trips. Actually, promo codes. Kasi marami tayo. Sa Agoda, you'll get 10% off capped at 100 USD. Right now, it's around 6,200 pesos. Big discount yan on hotels, resorts, and apartments. Meron din kasi sa Agoda. Just visit www.thepoortraveler.net/Agoda, or if you're using the Agoda mobile app, i-enter nyo lang ang Agoda TPT all caps dun sa deals page. Merong coupons field doon, i-enter nyo doon. Yun muna yung step 1. Tapos, just search and book a hotel and room as usual. And then, kapag checkout na, sa checkout page, meron ulit doon ang coupons page, i-enter nyo ulit doon yung Agoda TPT to apply. So, kailangan yung i-save muna sa account sa umpisa, and then you book, and then you apply the code. For activities naman, kasama na dyan yung attraction tickets, tours, passes. Kasi meron na din yan sa Agoda. Use AATPT for 5% off, maximum of 10 USD or around 620 pesos. Ayan. So, meron din tayong codes for Klook if gusto niyo yan. And for cruises, kasi may mga cruise ships din sa Australia, lalo na from Sydney. Ang daming cruise ships na nakikita namin dun sa may harbor. So, if pupunta ka ng Australia, mag-cruise, or kahit hindi from Australia, marami tayong Royal Caribbean options na makikita nyo sa cruising.com.ph. Just use worth it na promo code. And kung Star Dream Cruises naman, naka-home port yan sa Taiwan, Singapore, and Hong Kong, The Poor Traveler. All caps. Yan. And marami pang iba makikita nyo sa screen nyo. Ayun. So, ito na. Meron tayong criteria or yung mga topics na yun yung i-discuss natin. Correct. Okay? May logical flow naman. May categorizations. Yes. And uunahin natin ay first impressions. First impressions nyo sa Sydney. Ano yung first impressions So, sa Sydney was my introduction to Australia. Mm-mm. Tapos, very, very excited talaga si ate niyo. Na makarating. Oo. Well, bukod dun sa wedding niyo, tas alam ko na marami tayong magkikita-kita dun, yung very good friend ko rin from college natin, from college, is dun na nakatira sa Sydney. Pero, pagdating ko dun, medyo natakot ako ng konti kasi meron sa news na merong transport strike. So, it would affect daw all drivers. Kasi all drivers were participating in the transport strike. Train drivers, bus drivers, basta all drivers of all types of transportations available to the public would be on strike. So, kinabahan ako. Sabi ko, naku, ang laki pa naman ng maleta ko. You know me. Me and my maleta problems. So, sabi ko, naku, paano kaya to? Pero sige, figure out natin. Pagdating ko doon, parang yung strike naman pala nila was scheduled. So, parang meron pa rin nagsa-service ng public. Tapos, sumakay ako ng parang train na 2 levels. Naranasan niyo sumakay doon? Oo. Yung parang 2 levels siya. So, doon pa lang parang sabi ko, wow, ang ganda. Gandang, anong-ano na ako, gandang-ganda na ako. Amazed ka na. Amazed na In ako. awe. Sabi ko, kinakabahan pa ako kasi, naku, baka bigla akong maglakad-lakad. Nandi oras na may maleta. Pero nagustuhan ko yung yung mga brick buildings nila na alam mong luma. Alam mong mga luma sila, pero may modern feel siya kasi may conveniences like internet connection, yung transportation system nila umaandar ng maayos. Kahit may strike. Kahit may strike, meron pa rin. Sabi ko, may mga nakikita pa rin naman ako ng mga buses. So, maandar pa. Parang ganun. So, sabi ko, naku, ang ganda pala talaga dito. Tapos guys, alam niyo ba, sa pagtitipid ko, kasi alam ko, medyo half of the day na ako makakarating eh. And alam ko, pagkalan ko, susunduin na ako ni Epi. Our Hi, friend. Epi! Hi, Epi! So, kinikwento ko na ang ating Sydney adventure. Alam ko kasi nasusunduin niya ako eh. Tapos, she had a whole day planned out for me. For me. I feel so special. Sabi ko, hostel lang muna ako magsastay. First day. First night. Kasi hindi ko ma-enjoy yung amenities. Ayun, okay naman, check-in, no problem. Tapos totoo na parang very relaxed pala talaga ang feels doon.
Kasi parang, yeah, you may check in. Yeah, you may stay in the lounge. Ganon. May toilet daw. Tapos may bar. Mm-mm. May ping pong. Pero at that time, hindi Di pa ako ba inavail? marunong. Hindi pa bukas ang iyong ang ping-pong aking- eye. Ang aking mata sa mundo ng ping pong, hindi pa open. So, hindi muna ako naglaro. Pero para sa ko, wow, ganito pala. Mm-mm. Feeling ko masuskew ako papuntang Sydney. As early as now. Kasi di ba first? Oo. First. Uy, first introduction ko siya sa Australia. Oo. As a Which is an country. entire country and an entire Ang laki. continent. Mm-mm. Ang laki niya. Tapos, alam natin na it's historically naturally Mm-mm. diverse. So sabi ko talagang, shocks, it's a new continent. Mm-mm. Yun pa pala, Yosh. Mm-mm. Yung that thing in your head na parang, puk, when I landed, it's a new New continent. New continent unlocked. Yes! So may ganon. Kaya parang papuntang Mm-mm. papuntang Sydney, Sydney. ako. Mm-mm. Tayo kasi, Vince, Melbourne kasi is our 6th city in Australia. Australia, yes. Sydney is 7th. So, Mm-mm. marami kaming Australian friends, guys. And lagi sila nagugulat na, Hindi lalo pa na kayo- before, na never pa kami nag-Melbourne and Sydney. Sydney. Pero we've been to Darwin, Yes. Alice Springs, Uluru, Cairns, Brisbane, parang ganyan. Twice pa nga nag-Brisbane kami. For Mm. Filipinos kasi, talagang Mm-mm. yung 2 major cities muna, 'di ba? Oo. That's the usual route, 'di ba? Oo. Kayo totally flipped. Oo. And yung reason naman din, kung bakit nahuli yung Melbourne and Sydney, kasi we know na very accessible sila from the Mm. Philippines. Hindi siya parang, kunyari, nung time na yun, Darwin, parang PAL lang yung may flight na diretso Mm. at the time. Mm. Ngayon nga, wala na yata Wala nang Darwin Mm. flights eh. May Cairns din na flight dati ang PAL noon. So, parang, Melbourne and Sydney, they're just going to be there. Oo. Anyway, madali lang siyang puntahan. Mm-mm. So, yung first time ko, kasi sa Melbourne, was with my nanay. Oo. Mm. Oo, natuwang-tuwa yung nanay Kaya ko. nag-Great Ocean Road na kayo Oo. nun eh. Oo. Oo. Pero yung wedding trip natin, yun yung first time mo. So, Ni ano yung Vince. first impression mo naman sa Melbourne? Ito pinagpapasalamat ko sa universe na every time na first time ko sa city, yung excitement tsaka yung parang childlike na feeling, hindi siya nawawala. Mm-mm. So, nung pagland namin sa Melbourne, ang ganda. Parang yung pinagstay natin parang nasa busy part. Central area Central talaga. area talaga. Nung naglalakad kami pa mall sa sa Melbourne Central, Central, oo. parang sabi ko, ang ganda. Oo. Kasi, yung na-amaze ako na nakita ko na parang may free tram within this Tram. kilometer Mm-mm. radius. Mm-mm. Tapos yung mga tram mukhang may mga bago. Tapos may mga Classic na style. Oo. Mm-mm. Mm-mm. Tapos mapuno. Tapos yung public library, madadaanan mo Mm. siya before Melbourne Central. Oo. So yung pedestrian, lahat, sabi ko, ay ang ganda ng dito, ang ganda ng vibe. Parang masaya siya sa feeling. And very, parang familiar siya ng yung mga European cities na napuntahan natin. Tapos iba. Tapos makita mo din na parang hindi ka foreigner. Mm-mm. Mm-mm. Kasi halos yung kamukha natin sila. Marami. Maraming, yung Oo. Asian community kasi doon, parang, ang daming Asians. Yes. Mm-mm. Ang daming Asians. Ang dami rin Pinoy. Mm-mm. Oo. Ayun. So, sobrang siya, parang, yung first day ko, parang, ay, ang saya. Ang saya-saya. Tapos sinasabi ko kayo siya parang, ay, ang ganda dito. Mm-mm. Gabi. Gusto ko dito. Naglalakad-lakad lang kami. Parang, sabi ko, ang ganda naman dito. Mm-mm. Parang, Mm-mm. very pa rin. Parang very familiar pa rin. Mm-mm. Pero, parang well-developed. Mm-mm. Maganda lahat. Maganda lahat. Sa akin kasi, yung dalawang cities na to, face value magkamukha kasi sila. Oo. Magkamukha, pareho sila ng vibe. Yung style ng buildings. Pareho, Mm. oo. Oo. Fresh na fresh lang sa amin Sydney, di ba? Karating lang namin from Sydney. And ang una kong sinasabi kay Vince is parang, para rin siyang Melbourne, pero bigger. Yes. Medyo pareho sila. Even nga Brisbane yung city center ng Brisbane is parang isang tabas lang din Mm-mm. with the other Australian cities. Parang Mm. pareho lang din. Kasi nag-Brisbane na tayo before, nag-Darwin, pero hindi siya ganun kalaking city, di ba? Mm-mm. Parang very chill lang siya talaga. Pero yung Melbourne yung parang big city, kung paano natin na-imagine yung big city talaga, Mm-mm. big city energy sa Australia, parang ganun. Pero, although kamukha ng Sydney yung Melbourne, parang bigger energy lang ang Sydney talaga Mm-mm. Mm-mm. in
almost all aspects. Mm-mm. 'Di ba? Parang ganun. So, yun lang yung first impression ko. Mm-mm. Okay. So, move on na tayo sa attractions. Ano yung pinaka na-enjoy mo sa Sydney and ano yung pinaka na-enjoy mo sa Melbourne? Madali lang. Mm-mm. Madali lang. Okay. Sydney, Bondi Beach. Kasi nag-ano ka, people watching. People watching. Vibe soaking. Nagdagat. Oo, nagdagat. Tapos na-amaze ako sa beach culture nila. Mm-mm. Kasi so ang Bondi Beach, 'di ba, ang lawak siya na area. Mm-mm. Tapos at the back, andun lahat ng mga restaurants, but it's still a long walk before yung talagang beach area, yung just the sand. Tapos, kung makikita nyo, if you look left and right, wala masyado nagpa-parasol. Mm-mm. Walang nagtitirik ng tent, Ah. 'di ba? Ganun siya. Rule pala 'yun. Discouraged siya na maglagay ka ng mga parasols kasi nasisira yung view kapag nasa medyo likod ka, Gets. mabablock mo yung view, something like Tsaka that. It's going to look cluttered, di ba? May ganun siya. And anyway, yung mga tao naman, most of them liked to soak up the sun. Oo, kaya nga sila beach. Kaya nga sila naglatag. Tapos they don't bring food. Unlike us sa Filipinos, ang Picnic culture talaga. natin literal picnic. Lika, dalhin mo yung adobo. sa sa beach, 'di ba? Ayan, mag-iihaw tayo. Di Di ba? ba? Lagi may grill sa Oo. beach, di ba? Ang ina-explain sa akin ni Epi, yung Australian beach culture daw is hindi ganun. You go there for the water, for the sand, for the sun. Tas for the bonding. Ganun siya. So sabi ko, okay, ganito sila. Pero, sorry guys, nagpayong pa rin ako. Ikaw na yung may dala ng parasol. Oo, ako yung may parasol. Pero I kept it really close to my head. Yung hindi ko siya yung ginaganon. Umuupo ako ng upong-upo, tapos nakaganon lang ako. Yung mga pictures ko nakaganyan. Kasi ayokong ma-block ko yung view. Pero sobrang saya namin. Kasi alam niyo yung Bondi Rescue na show? Yung basically, it's a story about it's a show about yung lifeguards and yung kung paano nila pinopolice yung waters, 'di ba? Tapos meron silang maliit na sasakyan and nakita ko live yung sasakyan nila na parang yun yung ginagamit nila to warn people na okay, yung area na to not safe to swim, lipat na muna dito lahat ng swimming. Tapos meron silang way to know na okay, for now, lipat dito, and then for the next 20 minutes, okay dito, sa part na to. Di ba yung flags? Parang Yung flags. you can only swim in between the flags. Yes. Oo. Tapos mag-change yun every 20 or 30 minutes or so. Tapos kami, ganun yung ginagawa namin na parang pag sinabing lilipat na, para kaming eng-eng na, doon na daw! Bawal na daw dito! Doon na daw! Parang sayang-saya kami na ganun. Tapos, ewan ko, sa Pilipinas wala namang ganun eh. Oo, bahala ka na. Buhay mo. DIY talaga. Wala ka sa buhay mo. May lifeguard na nakaabang. May lifeguard. Tsaka merong parang line. Oo. May rope, di ba? Na hanggang dito lang yung pwedeng mag-swim. May net minsan. May net, oo. May buoy minsan. Oo. To mark. Pero ito talaga kasi section by section, sasabihin sa'yo kung saan safe. Ganon. So, Bondi Beach, ang saya. Even, not a sun lover, pero na-enjoy ko. How about sa Melbourne? Melbourne, oh my God. State Library. Victoria. So, iba naman. Mas Indoor. city life. Mas indoor. Oo. Oo. And yung structure. Yung structure na ganun kaganda, tapos well-lit, tapos the idea that, on a daily, if I lived there, hypothetically, I could work there. Every single day, I could read there. Every single day. Ginawa mo co-working space yung Oo. library. Nung stay natin doon, we stayed mga 4 days. Tapos 1 day was dedicated to your wedding, di ba? I went there twice. Kasi hindi ko ayaw kong makalimutan siya ng mata ko. Ayaw kong makalimutan. Ganda. Kailangan i-sear, naka-sear sa... kailangan mataim sa utak ko na parang ganito siya, guys. From the first floor, second floor, third floor, top view. Lahat, in-experience ko, inikutan ko, ganun-ganon. So, yun, doon ako na in love. State Library, Victoria. Tama, no? Victoria. So, ito naman guys, yung binigay ni Ces, very, di ba, completely different types of attractions. So, habang nag-iisip si Vince ng kanyang best attractions na na-experience, gusto ko lang sabihin na actually, maraming attractions ng
Melbourne and Sydney, parang magkamukha rin. Mm. Parang may counterpart. Yes. Kunyari, ang Sydney may Taronga Zoo, Yes. ang Melbourne may Werribee. Mm-mm. 'Di ba? Tapos ang main na national park na pinupuntahan sa Melbourne, I mean sa Victoria pero accessible from Melbourne is yung Great Ocean Road. Yes. 'Di ba? 12 Apostles, anong tawag doon? Port Campbell, ganyan. One day tour yan, kaya mong i-day tour, pwede mong i-road trip. Sa Sydney naman, Blue Mountains. Cliffs din, pero mountains talaga. Mountains, Nasa oo. highlands ka naman. So, Mm-mm. magkaiba. Pero parehong vibe. Tapos meron din silang mga, kunyari, wildlife encounters. May Phillip Island sa Melbourne. Tapos, meron din siyang counterpart sa Sydney. So, meron ganun. Meron. May mga ganung pagkakapareho. May pagkakamukha, no? Mm-mm. Oo. Oo. Even nga, kunyari, library, Meron din. meron din. Oo. Botanical garden, Yes. meron din. Pag Oo. sinabi mo ring market, yung mga ganun, Oo. yung mga may seller's market, parehong Meron meron. din, oo. Oo. Beaches, meron din naman. Kasi may Mm-mm. St. Kilda naman sa Melbourne. Melbourne. Meron ding Brighton. Doon yung Mm-mm. beach boxes, di ba? Brighton. Brighton. Oo, Ayun. Brighton Oo. Beach. Yeah. Pero syempre, mas bongga lang yung beach culture sa Sydney kasi I think mas marami na Mas beaches. malalawak. Mas malalawak, mas Oo. mahaba. Kasi kami ni Vince, nilakad namin yung Coogee. Bondi to Coogee. Oo. diba? Lakad. Nilakad namin, tapos nag-Manly kami, nilakad din namin. Oo. So, parang tinry namin puntahan lahat. And actually, yung mga favorite beaches namin dun sa stretch na yon, yung series of coves na yon, hindi pa nga Bondi eh. Bondi pa nga yung pinaka parang, carry lang. Merong iba na mas secluded, mas konti yung tao, Mm-mm. parang mas fun mag-swim, di ba? Mm. Meron din yung gano'n, yung may kotse na may flags. Oh, Doon sa meron iba. din. I think sa Coogee may ganun. Coogee, meron. Tapos sa Coogee naman, merong mga parang performers. Ay. Tapos yung isa yung tahimik lang, yung favorite ni Paula. Hi Paula! So si Paula, friend namin siya na na-meet sa T-Bex sa Phuket. So when, yung T-Bex kasi guys, it's the biggest gathering of travel bloggers in the world. So parang every year or so, merong parang event na nag-get together doon. So kunyari, may T-Bex Asia, kung saan kami nag-talk sa Phuket yon. So doon ko na-meet si Paula. Kasi kapag nagto-talk ako, in particular, parang naghahanap ako ng friendly face sa crowd. Tapos pag nakahanap ako ng friendly face sa crowd, sa kanya na lang ako nakatingin most of the time. Minsan, titingin-tingin ako sa iba, sa crowd, pero babalik at babalik ako dun sa tao na yon. Mm-mm. Sa Phuket na trip namin, si Siya Paula yung yun friendly for me. face. Siya yung friendly face na sobrang naka-relax sa akin para magawa ng maayos yung talk ko, Mm-mm. yung speech, na nung after party, hinanap ko talaga siya to thank her. Tapos sobrang, love na love niya kami, ganun. And sa T-Bex kasi nag-T-Bex Europe na rin tayo, di ba? Oo. Nag-T-Bex US na, ganyan. Yung T-Bex kasi guys, minsan, syempre may mga click-click yan eh. Parang, ang tawag nila mga mafia. So, merong Australian mafia, may UK mafia, ganyan. May US mafia, ganun. So, kami ni Vince kasi, para kaming, ang tawag nila sa amin is ampon ng Australian mafia. So, favorite kami nung Australian group. I Ganon. see. So, si Paula yung pinaka-close namin doon. So, nung nasa Sydney kami, minit namin si Paula. Tapos, sinamahan niya kaming mag-walk. Na pinili namin kasi tinanong niya, saan tayo mag-meet? Kasi we can just have dinner or kung gusto niyo, pwede rin tayong mag-walk from Bondi to Coogee. Tapos sabi ko, hindi, mag-walk na tayo from Bondi to Coogee para we could spend a lot of time together. Kasi mahabang walk yan at saka makakapag-usap tayo. ganyan. Even before dinner, di ba? Oo. So, yun yung ginawa namin. So, anyway, so ang dami naming nadaanan. Ang dami pala niyang coves. And maganda. As in, iba-iba ng personality bawat cove. Nakakatuwa. So, Vince, ano yung favorite attraction mo sa Sydney muna siguro? Or Melbourne muna? Kailangan bang isa? Isa sa mga pinaka-nagustuhan ko is yung mismong kung saan located ang Sydney Opera House. Yung harbor. Yung harbor. Sydney Okay. Harbor. Yes. Gets. Kasi yung surrounding areas nun, sobrang, ewan ko, gusto ko yung part na lumilipad yung mga ibon sa, Yes. tapos Sydney Opera House, kitang-kita mo nga sa backdrop, tapos yung bridge, kitang-kita mo siya. Tapos yung mga restaurants Oo. na punong-puno ng tao. Oo. Hitik na hitik ng tao. Yes. Circular Quay. Mm-mm.
Tapos Sydney Opera House dito. Tapos the other side is yung The Rocks The na Rocks. parang historic district, parang neighborhood. Na Ah. nandun may weekend market, nandun yung basta meron din mga heritage buildings doon. Tapos nandun sa may baba sa may isang dulo nun yung bridge, yung isang baba ng bridge. Oo. Oo. Sobrang gandang-ganda ako sa Circular Quay. Kung napansin mo, Yosh, parang gusto kong nag-iikot-ikot lang sa area na yun kasi parang sobrang gandang-ganda ako. Tapos yung pangalawa is yung walk natin with Paula sa Bondi to Coogee. Coogee. May ini-aim na nga ako doon na pag bumalik tayo, gusto ko mag-swim doon sa Clovely Beach. Yung Chloe Beach yung tawag nila. Ang Chloe. Oo. Kasi may ano siya guys, mahaba siyang, parang papasok siya na beach na may mahabang parang tawag dito, swimming area. Mm-mm. Eh ako kasi gustong nag-swim lang, Mm-mm. freestyle na parang Na mahaba. mahaba. Oo. Tapos dagat yun, so hindi mahirap mag-swim. So parang ako, ito yung babalikan ko. Sinabi ko yung kay Paula na parang, kung babalik, ito yung babalikan ko na part. Sa Melbourne. Hirap ng tanong. Monsalvat ba? Parang oo. Sa tingin ko Monsalvat. rin. Dapat. Parang kanina ko pa iniisip kung alin pa doon. Rightfully. Oo. Pero yun talaga, kasi hindi ko in-expect na may ganun na, nakita ko na siya online, na yung wedding venue natin, Yosh, na parang, ang ganda. Tapos nung nandun na, hindi, mas maganda siya in person kasi parang napabalik ka back in time na parang yung itsura niya is very parang renaissance na nga na Medieval. medieval, ganun. Tsaka hindi siya grand eh. Oo. Oo. It's Hindi siya very yung- quaint. Very Idyllic. Oo, idyllic siya. Na parang may imagine mo talaga na once upon a time, people lived there. Mm-mm. Parang ganun. Tapos ngayon, di ba, ang tawag nga sa kanya, artist community. Yes. So, it doesn't have any pretensions of, kunyari, parang Monsalvat Mansion. Hindi siya ganun eh. Monsalvat Artist Community siya. Ikaw? Ikaw ba? I think pag pinagtapat-tapat mo yung sinasabi ko kanina ng mga counterparts, kunyari Taronga Zoo versus Werribee. Pareho naman silang pwede kang magka-close encounter. I think pareho silang malaki, pero ang siksik kasi ng Taronga Zoo. Like, ang dami mo makikita. Sa beaches, Sydney naman. Kasi mas maganda yung beaches sa Sydney. View, hindi ko alam eh. Parang between Great Ocean Road and Blue Mountains, parang Great Ocean Road ka. magkaiba kasi sila. Parang feeling mo it's a tie. Pero parang Great Ocean Road. Kung view, oo, mas marami. Tsaka mas diverse. Yung, ang dami mong stops na pwedeng. Madaming stops. Meron tayong forest na Pwede may stop. forest. Meron tayong beach na stop din. Meron Oo. tayong restaurant stop. May restaurant stop. Oo. Ganyan. For me, mas masaya yung Scenic route. parang may mga markets eh, di ba? Oo. May markets sa pero parang mas yung Queen Victoria Market kasi ng Melbourne parang ang Iba saya-saya dun. Iba. Iba. Ang lawak, ang Oo. laki, iba't ibang section. Ang daming option. Oo. Oo. Ang saya mag-shopping ng kahit souvenirs lang. Oo. Then mura lang. Oo. Ito, kakatingin ko lang. Yung Luna Park, Mm. kasi na-try namin siya, parang Yes. bumalik ka sa Back in time. back in Nag-time time travel din. ka. Oo. Oo. Kwento nyo yan eh. Kasi parang mga wooden Oo. roller coaster. Mm-mm. Parang, talaga ba? Tapos nakita namin na talaga may nakaupong, hindi siya nagdadrive eh. Parang may lever siyang Siya yung nagpapastop? nagko-control. Ah. So parang kita mo talaga. Na parang, ano Kinakabahan to? ka. Anong teknolohiya Oo. ito? Ano to? Tapos wooden lahat. Yung mga rides na iba doon. Makita mo parang made out of wood. And then food, pareho eh. Parehong masarap. Sa Melbourne lang, lamang siya na mas maraming okay na bar. Sabi, yes. Oo. Oo. Mga Marami cocktail kayong bars. na-try. Oo. Mas nightlife. Nightlife. Oo. Mas may nightlife ang Melbourne. Kasi marami kang makikita. Di ba tayo, anong gabi-gabi na. Even after the wedding, di ba, nag-after party pa tayo. Yun. Parang hindi tayo nahirapang maghanap ng pupuntahan. Tsaka yung bar, kung ano yung building ng bar, ang ganda. Oo. Like, luma, alam mong parang 1800s, early 1900s. Pero modern yung loob. Mm-mm. Tapos
kung saan tayo dinala ni Jax na yung mga nasa top 50, top 100 bars in the world, Mm-mm. di ba? Meron tayong mga pinuntahan. So marami. Yung Sydney kasi parang mas maaga siya matulog. Mas Which is maaga siya weird. matulog. Because it's the biggest city It's the in biggest Oo. Australia. Oo. Parang ine-expect ko na mas may nightlife Mas sila. may Mm-mm. nightlife. Minanage ni Epi yung expectations ko about that eh. Mm. Na parang sinasabi niya na, oh, if we're gonna have dinner, let's have dinner Early. early. Mm-mm. Kasi the places close early, ganun. Mm-mm. Tapos sabi niya, or also coffee, do you wanna have coffee? Kasi some of the cafes close by 5. Minsan may iba 2. Oo, 2. 3, Oo, ganyan. ganyan. Sabi ko, why? Sabi niya, because they open early. Oo. They open early. Sabi ko, so they don't have a second shift? Walang second shift Walang talaga. second Wala shift. talaga. Oo. Oo. Yun na siya. Accessibility. Pag-uusapan natin, saan ba mas madaling makakuha ng flight? Melbourne or Sydney? Parang I feel like Sydney has it Oo. in the bag. Parang feeling ko mas maraming flights Na available. available and mas mura yung flights. Dahil nga mas maraming options, Mas competitive. mas yung- competitive yung rates. Mm-mm. Yun. Kasi, kunyari, makakakuha tayo ng Sydney na less than 20,000. Dati, nakakahanap tayo. Pero, Melbourne, parang 20 Mura. plus 28 talaga. na kagad, no? Mm-mm. 27, ganyan. Yun. Tapos, from the airport naman to the city center, pareho eh. Kasi Pareho. may skybus and train Yes. naman sa Oo. Melbourne. Nag-skybus ako sa Melbourne. Melbourne, no? Tapos binaba ako sa Central Station. Mm-mm. Tapos Mm-mm. from there, nag-cab ako. Tapos Oo. meet ko na kayo. Central Station, Southern Cross. Southern Southern Cross. Cross. Southern Ah. Cross. So, Pero yun yung lamang ng Sydney. Sydney. Yes. Sydney, diretso ka Mm-mm. sa Mm-mm. central area. Mm-mm. Di ba? Meron. Kasi Meron. yung hotel namin nasa tabi lang ng museum station. Eh. Mm-mm. Tapos meron pang, kaya At kanyang may dalhin. stop talaga dun. Oo. Yun yung slight advantage ng Sydney, no? Sydney Mm. oo. Mm. Kasi And- kung ayaw mo mag-bus, pwede kang, actually, very, nung metro eh. Yung train na double-decker Oo, pa. double-decker. Diba? Cute. Last Melbourne trip namin last year. So, hindi ko alam baka may nagbago na from last year to now. Pero, sa Melbourne kasi, you need to buy a ticket Yes. Mm-mm. ng Skybus. Mm-mm. Mm-mm. Or, di ba, parang, di ba? Yung kulay Oo. red na skybus. Na Skybus. May train ba diretso? Wala, no? Wala. Parang kailangan mong mag-Skybus. Skybus. to Wala. Southern Cross. Mm. Or ibang bus. Pwede naman. Pero Skybus yung pinaka-convenient. Sydney, merong direct train. Yes. Mm-mm. 'Di ba? Na hindi mo kailangan mag-transfer. Parang ganyan. And, di ba pag first time mo, ang una mong iniisip kasi is parang, oh, paano, saan ako kukuha ng ticket? Ganyan. Mm-mm. Pag may credit card ka, pwede mong gamitin yung credit card. Oo. Papasok sa Train. Train. Oo, hindi mo kailangan bumili ng ticket. Actually, you're even discouraged. Nakalagay doon, di ba? Parang Mm. if you buy an Opal card, Mm. may minimum na dapat bilhin. So, gamitin mo na lang yung Mm-mm. credit card mo kung meron or i-connect mo siya sa app. Oo. Mm. Mm-mm. Naalala mo, nagtanong ako noon eh, na parang saan makakabili. Ang sabi sa akin ng staff, mismo nung Opal card, Oo, parang, dun sa station. use your credit card. Ganyan. Mm. If you have credit card, Visa, MasterCard, use it. Ganyan. Mm-mm. Then just Mm-mm. download nyo na lang yung app. Yung Mm. sabi. Oo. So parang kami, ay, okay. Yun ang Mm. ginawa namin. Mm. Kahit nga hindi mo i-download yung app in theory, Oo. basta Mm. gamitin mo lang Tap ka gamitin lang yung ng credit tap. card. Oo. Ang maganda lang kapag dinownload mo yung app and i-connect mo, You can track. you can track Yes. yung gastos mo. Mm. Mababalikan mo yung travel history mo. Mm. And kunyari, sa case namin ni Vince as vloggers, matatrack namin magkano yung chinarge sa amin kasi Yes. ibo-vlog namin. Mm. Oo. Oo, pero in theory, pwedeng hindi. Oo. May But- surprise pa nga tayo eh. Di ba? Parang may mga Mm. days tayo na Hindi chinarge. hindi charge. As in Oo. zero yung nakalagay. Mm. Pero sumakay kami, parang, ay, zero. Okay. Thank you. Baka parang baka may holiday na tapat kayo. Well, meron. Anzac. Yung Anzac. Ah! Ang lamang ng Melbourne is Alam meron ko. silang Tram! and it's Free! free within the city center. Mm-mm. It's free. Mm-mm. Mm-mm. So, hindi mo kailangan mag-tap-tap. Oo. Basta Mm-mm. just hop on, tapos just make sure na bumaba ka within the, Oo. ano, kasi Kasi kung hindi, matcha-charge matcha-charge ka. ka na. Oo. Pag may inspector. And guys,
nakakita ako, hindi kami yung tiningnan. Mm. Nasa baba lang kami. Pero doon sa may Werribee Station, parang may inspector na pumasok sa bus. Papasok pa lang kami. Tapos parang yung mga bumababa, parang chine-check. Chinek. Oo. Or bumababa ba sila? Basta may inspector. So, kahit bihira siya mangyari, meron siya. And malaki yung fine. So, make Mm. sure na nagtatap off and on kayo. On and off. Yes. Ganyan. Kapag sumasakay. So actually, from airport to city, Sydney, may lamang. Sydney. Pero within the city na, the Mm. CBD, Melbourne na. Melbourne na Melbourne. feeling ko. Also Mm-mm. because it's smaller nga rin. So, Mm-mm. andali. Kasi, you remember, nung nasa Melbourne tayo, halos hindi tayo nga nag-tram eh. Lakad lang tayo ng lakad. Kaya Oo. kasi eh. Mm-mm. Mm. Kayang-kaya kasing lakarin. Oo. But I think, tama ba? May tram din naman sa ano, pero hindi ganun kadami. Hindi siya free. Oo, hindi. Sa Sydney? Sa Ayun, Sydney. Oo. Hindi Hindi pala siya Oo. free. oo. Oo. Pero may tram din. Tsaka hindi siya nakakatry parang tayo. attraction. Oo. Kasi Mm. parang pag sinabi mong tram Melbourne, di ba? Oo. Parang mas yun yung highlight nila. Mm-mm. Saka aside sa free, yung classic na Feeling, tram, oo. yun pa rin eh. Kasi nung Mm. nagpunta kami ng St. Kilda, yung old tram yung gamit namin. And sobrang saya, parang ay, ganito pala. Ganyan. Mm-mm. Ano pa? Pagdating sa convenience and accessibility. Sa Sydney naman, parang meron silang ferries. Oo. Ferries naman yung parang isang feature nila na kung gusto mong makatry-try ng Oo. different types of transportation. Meron sila. Si Sydney yung meron ganun. Guys, parang favorite ko talaga sa Sydney na part is yung Circular Quay. Mm-mm. Kasi parang, aside sa ang napaka-scenic nung mga nakikita, hindi ka maubusan ng makikita eh. Mm. Ma-amaze ka palagi. Oo, Sunset, sunrise. Harbor Bridge dito. Opera Opera House House. dito. May island ahead of Yes. you. Aside dun is parang accessible lahat from Circular Quay. Kasi parang may ferry na papunta. Kung gusto mong mag-zoo, Taronga Zoo, isang ferry lang yan. Kung gusto mong mag-Manly Beach, isang ferry lang yan. So parang lahat, magagawa mo siya sa ferry. Tapos, wala pang mga 30 minutes siguro yung biyahe. Nandun ka na dun sa mga stops na gusto mong puntahan. And kung credit card din, kaya Oh, credit card, yun. Tap-tap lang. Tap. Buses in Sydney are also okay. Oo, nag-bus Oo, din tayo. nag-bus Oo, din. nag-bus-bus ang ako haba eh. ng buses nila. no? Yes, ang haba. Tapos parang, ang relaxing. Oo. Oo. Relaxing siya. Tapos, nag-bus ako from Queen Victoria Building to Taronga Zoo. Tapos I took the same bus back. Mm-mm. Ganon. Yung... Mm. And walkability. Kaya eh. Kaya. Kaya. Actually, kaya naman pareho. Kaya pareho. Mas malaki lang kasi talaga yung Sydney. Tsaka meron siya mga streets na medyo pataas. Pataas. Oh, paahon. Oo. Oo. So, di ba? Oo. Di ba unang night ko, hostel ako, nagdipid si ate. Oo. Tapos sabi ko, lilipat na ako sa hotel ko talaga Oo. for the next 3 nights. Malapit lang to. Kaya ko to. Yan. Di pataas yung kalye. Oo. Yung Medyo, baleta ko. oo. Totoo yun. eh. May parts ang Sydney na hilly. Hilly talaga. Mararamdaman mo. And Melbourne is generally flat. Flat. Generally flat. Mm-mm. Yes. So yun yung tama. So yun yung magandang Mm. point yan. Ito kasi yung napansin ko rin, yung main attractions, yung pinaka talagang pinupuntahan sa Melbourne, ang lalayo niya from city center ng Melbourne. Yun. Yes. Like kunyari Great Ocean Road, It's, how many hours tayo? parang 12 hours yung ano natin, yung, Yung the tour. full day, di ba? Full day Oo. talaga. Parang mahirap mo siyang i-DIY unless marunong kang mag-drive. Yes. 'Di ba? Unless kaya mo marunong ka and willing ka mag-drive. Kasi Mm-mm. ibang usapan mag-drive sa left side of the road, 'di ba? Tapos yung isang island, yung may mga penguins, ang layo niya rin. Malayo. Even Werribee, medyo malayo. Di ba? Layo niya. Hindi siya katulad ng Taronga Zoo. Malayo siya, pero may ferry kasi. So, madali lang. Plus bus. Mm-mm. Blue Mountains, malayo siya, pero yung May train, train. isang sakay lang yun. Ayun. So, accessibility and convenience, mas... Sydney wins. Oo. Oo. Okay, move on na tayo sa next section natin, which is budget. Ay, Which is more budget-friendly? Naku! Melbourne or Sydney? patay. Wala akong masyadong masasabi dito. Alam niyo kung bakit? Hindi ako masyadong Tumingin. tumingin. Oo. Tapos hindi rin ako masyado din namang gumast.
gastos. Mm-mm. Kasi nagko-convenience stores din ako. Mm-mm. Kasi yung convenience stores, meron silang mga masasarap na meals. Mm. Mm-mm. 'Di ba? Mm-mm. Tapos, Melbourne lalo na, nag-grocery tayo. Oo. Oo. Kasi yung pinagstayan natin na Airbnb na nirecommend nyo, yung ground floor niya, may Asian grocery sa baba. Mm-mm. Mm-mm. Nahitik with all things that you Asian would things. want. Oo. All Asian things mula gulay. Meron pa nga kaming time, bumili pa kami ng parang something na niluto namin eh. Mm. Nagluto pa kami ng Oo, rice. oo, nagluto. Oo. So, alam mo yon parang budget-wise, hindi ako masyadong makaka-input dito. Although, Australia talaga in general. Mahal. Mahal. Mahal talaga. Oo. Mm-mm. Kami, as someone na tayo naghanap ng accommodations, mas nadalian akong maghanap ng budget-friendly accommodation sa Sydney. Sydney. Mm. Kesa considering na, if you think about it, almost around the same time, yung punta natin, I mean like magkaibang taon, Yung, like, pero yung last gap. year and this year, pero yung month is almost the same. Mm-mm. 'Di ba? So, mas marami akong nakitang budget-friendly options sa Sydney talaga kaysa sa Melbourne. Parang mas maraming nahirapan talaga ako maghanap Oo nga. sa Melbourne. Oo. Mm-mm. Not to say na wala ha, pero meron naman. Mas marami lang talaga Pag sa meron Sydney. ka kasing limit, pero parang meron, if you have a budget ceiling, Oo. di ba, and limited ka by that budget ceiling, uy, dapat ganito lang per night, Mm-mm. then, mas nagiging mahirap nga yung Melbourne. Mm-mm. Tsaka parang kunyari, yung location ng mga main hostels. Mm-mm. 'Di ba? Parang YHA, ganyan yung mga hostel chains. Ang ganda ng location nila sa Sydney. Mm-mm. I mean, Mm-mm. katapat lang sila ng mga train Sydney stations. Central Oo. Station, Mm-mm. 'di ba? Marami pang ibang options. Yung pinaplan kasi natin yung wedding, Mm. parang naalala ko yung struggle natin sa paghanap. Although ibang struggle, magkaiba siya na situation kasi sa Sydney, tayong dalawa lang. Yung kasi kasama yung family. Pero if natatandaan ko, naghahanap tayo ng hotel, hirap talaga tayo makita ng parang mura. Oh, kaya we ended up sa Airbnb. Yeah. Talagang, time na yun. parang guys, pag kami ni Yosh nagbo-book, parang palaging last resort Ang Airbnb. Or apartments in general. Apartments, yes. Oo. Gusto namin kasi either full service hotel or hostel. Kasi ayaw namin kasi na masyadong nag-a-adjust sa different hosts. Mm-mm. Yeah. Oo, parang Lalo gusto na namin. May iba-iba rules yung house kasi rules Oo. eh. per host. Mm-mm. Mm-mm. By the way, just a note, no? Sa Australia ko na realize na ang hostels pala merong age limit. Basahin nyo lang sa fine print. Some hostels do not accept guests older than 40 years old. Yes, oo. Oo. Lalo na kapag it's being marketed as a youth hostel. Correct. Mm-mm. Oo. Oo. So, buti na lang, nung 2025, I was just 40. So, pasok pa sa banga. Pasok pa sa Ah. banga, hindi pa ako above 40 noon. Mm-mm. Isa pang pwede natin pag-usapan sa budget is yung mga attractions. Kung gaano. Like, kunyari, sa Sydney, ang daming free attractions. Yes. Totoo. Na maganda. Yes. For example, yung Hyde Park Barracks, which is a UNESCO World Heritage Site, wala siyang entrance fee. Wala. Tapos ang ganda ng museum. I mean, Oo. like, ang dami mo matututunan. Tapos may free audio guide ka pa. Mm-mm. Ooh. Tapos ang dami mo matututunan na parang every step, every section nung barracks, palaging nag-a-adjust yung audio guide kasi parang may sinasabi siyang history or information about sa section na to or sa floor na to. Oh, kung saan ka nakatungtong, nade-detect niya kung ano yung tinitingnan mo na artifact. Yes. Ganon. Even kung hindi ka naman magtutour sa Sydney Opera House, free rin yun eh. You can just go there. Take photos dun sa Oo. steps. Oo. Ano pa ba? Yung mga beaches, free. Yung Queen Victoria Building. QVB. Oo. It's Yung free. area na yun. Oo. Oo. Ang ganda-ganda dun. Mm-mm. Feel na feel mo para kang royalty. Yeah. Oo. St. Mary's Cathedral. Mm-mm. Sobrang ganda ng cathedral na yun kasi parang ano siya eh. Tama ba ako? Siya yung parang naging basis ng cathedral. Ang ginaya niya is Notre Dame Oo. Cathedral. So, yun. Libre din yun.
May mga hindi pa nga tayo napuntahan, kaya bitin tayo eh. Oo. Yung Royal Botanic Garden, hindi natin Mm. napuntahan. Tsaka yung Mm. kahabaan lang nung George Street. Ang dami mo nang Mm. makikita na mga iconic buildings Mm. na may heritage marks. So Mm. parang kailangan mo lang siyang tignan. Actually, sa Melbourne din naman, merong free attractions. Yung State Library is free, di ba? Yes, Mm. free. Basta marami ring free sa Melbourne. Pero, feeling ko lang mas marami sa Sydney na free attractions. I think, mag-move on na tayo sa next Mm-mm. round natin, which Which is is- the oomph. 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 The The pizzazz. Anything na hindi attraction, accessibility, convenience, budget related. Napapaisip ako eh. Sige. Nablanko ako. Sorry. Okay. Sige, isip kayo. Siguro dahil nauntog ako. Ako, ang una kong napansin, kasi I've been to Melbourne twice na, di ba? Once pa lang sa Sydney. Pero, ang una kong napansin is mas warm and friendly yung mga nakasalumuhan namin sa Sydney trip namin. Hindi namin sinasabi na in general ay mas warm yung tao sa Sydney kaysa Melbourne. Pero yung naging experience namin, mas kwela yung mga tao sa Sydney. Parang sa trend pa lang, may nakikipagbiruan na sa amin. Oo, Ganon. may ngumingiti ng nag-good morning. Oo, ganon. Yun. Napapaisip ako eh. Sige. Nablanko ako. Sorry. Okay. Sige, isip kayo. Siguro dahil nauntog ako. And sa Sydney, yung isa pang oomph na gusto ko is meron kayo agad na 3 UNESCO World Heritage Sites na pwedeng mapuntahan. If you're the type na nagbibilang ng UNESCO World Heritage Sites, 3 agad yun. Pagpunta mo ng Sydney, Blue Mountains, tapos yung mga convict sites, and Sydney Opera House. Yeah. UNESCO World Heritage Check Sites. na yung 3. kagad. So, 3 agad. Meron din naman sa Melbourne, mas mahirap lang puntahan. Yung sa Melbourne, yung CBD nila, kasi 'di ba parang we were 67, 68 floors up, 'di ba, yung Airbnb that you picked. So kitang-kita mo talaga that the Melbourne CBD is very small. Kasi after a certain, kumbaga, bird's eye view from where we were staying, may parang perimeter siya and then the rest of it is residential already. Parang suburban na. Oo. Tapos makikita mo talaga yung cut-off na CBD, tall buildings, tapos biglang, puk! Residential, ganyan. The beauty of Melbourne is that yun nga, parang it's so small, the CBD is so small, then the rest are quiet little houses. The horizon, sunset, sunrise, ang ganda. Nakita natin from where we were staying. Tapos yung mga hot air balloons. Nalala niyo yun? So parang that was parang, I don't see hot air balloons in Metro Manila. Like randomly every morning, 'di ba? So parang that was like, meron palang ganitong sight to behold living in the city. Living in a city. Tapos, kasi 'di ba, the RMIT, so parang nila yun parang UP nila kumbaga na university, is set in the middle of Melbourne CBD. They have several university buildings, tapos iba't ibang mga colleges yun nandun. Tapos what they did pa, kasi nga nag-expand yung college, dumadami students, international students ang dami, they would purchase properties. So minsan kahit I was just walking, tapos may nakikita na akong mga townhouses na mukha silang bahay talaga. May kita mo, may karatula sila sa labas, office ni professor ganito, office ng parang music organization nila, kasi in-acquire na ng RMIT University yung properties. Tapos may number, kunyari, RMIT number 150, ganyan. Yun yung address niya. Part siya ng university system. Integrated yung university offices, classrooms, etc., structures dun sa city. Yun. Tapos, yung vibe kasi ng Melbourne is puro siya estudyante. As in, very, very young yung crowd. Tapos, most of them, Asians. Ang daming Chinese. Ang dami. Vietnamese, Thai. Thai. Oo. Pero part of it din kasi nga is,
yung pinagstayan din natin, malapit din talaga sa Chinatown. Ah, Kasi, yes. oo. Oo. So, kaya ganun din. Kasi, nung nagpunta rin tayo sa Sydney, Chinatown, ganun din naman yung vibe. Yung scene, oo. Oo. Pero mas pronounced lang talaga sa Melbourne. Yung Siguro, pagka-youthful, no? youthful and pagka-diverse. Oo. Parang mas ramdam mo talaga. Kasi minsan, makakalakad ka ng parang lahat talaga nung nakasalubong mo, Asians Asians eh. lahat. Oo, Oo. oo. Maski sa mga convenience stores, yung mga rice meals nila, Asian rice meals. Mm-mm. Oo. So, siguro yun yung oomph ng Melbourne talaga. Oo. Yung pagiging multicultural talaga. Kitang-kita mo. Super. And isa pa sigurong oomph ng Melbourne is, for me napansin ko lang, impression lang, mas artsy. Halata mo eh. Oo. Oo. Alam- Like, the graffiti. Graffiti, yes. Oo. Di ba meron ganong Yes. culture. And meron nga yung kahit hindi graffiti on the ground, yung talagang deliberate, like sa tall buildings, biglang may mural. Mm-mm. Parang mala BGC. Oo. Meron kasi akong Indonesian friend, ang sinabi niya sa akin, nung first impression niya sa Pilipinas, ang first impression sa Pilipinas is BGC. Kasi nandun yung office namin eh. So, visiting siya from Indo, tapos sa BGC siya nakabilit sa hotel, doon din yung office namin. Sabi ko, what can you say about the Philippines? Sabi niya, it's like Australia. Sabi niya, talaga? Tapos nagulat ako. Na paano talaga, it's like Australia. Yeah, I've been to Melbourne, ganyan. It's like Australia. Tapos nung pagtingin ko, gets ko. Gets ko kung ba't niya nasabing yung BGC is like Australia, like Melbourne. Kasi nga yung mga buildings, may murals, Tapos puro Asians. Asians, tapos walkable. Oo. Very, very walkable. May youthful vibe. Pilipinas kasi, di ba, Very young. very young pa rin ang crowd. population natin, ang crowd natin. Mm-mm. So, may ganun, may parallels. Yan. Oo. And isa pang oomph ng Melbourne is nightlife talaga. Oo. Ang grabe yung mga bars na pinuntahan namin kasama si Jax. Sarap. Sarap nung even Yung mga may isa nga cocktails. na bar talaga siya pero yung bar chow nila parang mas Masarap. nagustuhan ko kaysa sa drinks eh. Pero masarap talaga. Masayang tumoma. Toma ang luma ano. Masayang Pang-quarantine yung chill reference. sa Melbourne. Di ba, Oo. almost every night nung nasa Melbourne tayo, nasa bar tayo paggabi. Oo. How about Sydney? Sydney! What's the oomph factor? The oomph factor of Sydney. Alam mo, kahit mahal ang Australia, nag-shopping ako sa Sydney. Parang given naman. Oo, nag-shopping ako sa Sydney. Kasi nag-research ako prior to going there. Yung mga Australian leather goods na brands. Tapos nag-oroton ako. Ang dami kong oroton na pinuntahan. Nagpunta pa ako dun sa, anong tawag dun, Yosh? Yung para siyang mall. Outlet? Outlet. Mm-mm. Nag-outlet shopping pa ako. Mm-mm. Yung iba, window shopping lang. Pero oroton talaga yung Pinunta pinunteriya mo, ko. Oo, nakakuha ko ng 2 wallets, 2 bags. Dami Sa oroton. Oo. Oo, ganun. So, parang, I really wanted kasi, sabi ko na, if I'm going to have a souvenir from Australia, a new continent unlocked, I want it to be a leather item. Parang leather goods na pwede kong magamit long time. Lifetime. Ganun. And Oroton kasi is homegrown Australian Yes. leather company. Oo. Pero ang mahal kasi, chinek din namin ni Vince yung mga presyo, pero ang mahal. Sa Mahal. outlet, hindi. Iba lang yung design. Yung parang Coach outlet and Coach. Ganun yung that's how they sell. So, if it's in a department store, iba yung mga silhouettes ng bags. Maganda siya, pero parang nung pumunta naman ako sa outlet, mas kailangan ko yung silhouettes na nakuha ko. Tapos yung wallets din naman sa outlet, okay din naman. Ang mga wallets nila 2K pesos lang. Sa outlet. Hindi sa main store. Hindi sa main store, oo. Pero yun nga parang Australia is not really a shopping destination. If the Filipino way of shopping na gusto natin na parang, ito sa mall, 3K to, pero dito makukuha ko lang to ng 1.8. Hindi siya parang Taiwan or Japan or China, di ba? Hindi siya ganun. If anything, mas mahal nga kasi even in-attempt namin na dun bumili ng Osmo Pocket 4. Oo. Pero sobrang mas mahal siya sa Australia kaysa sa Pilipinas. Kasi ang layo. From yung origin country where it ships from. Oo. So, ganun siya. Meron din akong mga konting mga skincare na nabili.
Yun, ang Oo. okay. Pero Oo. kasi it's true for both Sydney and Melbourne, 'di ba? Parang yung Oo. mga Oo. skincare, 'di ba, Iba sa yung Chemist Warehouse. Chemist Oo. Warehouse. Yes. Tapos may mga 'di ba, iba yung formulation eh. Pag Yes. Australia, Australia oo. or New Mm. Zealand, iba talaga. Lalo na pag sunscreen, talagang seryoso Oo. sila dito. Oo. Mm. Sunscreen is serious business sa kanila. Kaya nga pag pupunta kayo sa Australia, yes, bring your Asian sunscreen, pero still purchase from there and then wear that more. Mm. Oo. Mm. Kasi iba ang araw Oh, iba dun talaga. sa part ng Sunog mundo na na sunog yun. ako. Mm. Oo. Mm-mm. Mahapdi. Mas matindi yung UV, no? Mm-mm. Mm-mm. Ikaw, Vince, ano yung factor ng Sydney para sa'yo? Factor is accessibility ng Mm-mm. mga bagay-bagay. Kasi parang, ay okay, gusto kong maglakad ngayon Mm-mm. from the hotel. Lakad ako. Ay, masyadong mainit. Pwede akong mag-bus, pwede akong mag-train. Mm-mm. Parang, gusto kong makakita ng alpaca. Mm-mm. Magpe-ferry ka, lakad Punta ka ka lang lang. sa Taronga. Punta ka Taronga, ferry ka lang. Ganun lang siya. Napakadali ng mga bagay-bagay kung gusto mo siyang puntahan. Kasi meron lahat sila. So, ang gagawin natin, it's time to pick the better trip. I think unahin na natin si Vince. Isushow ba sa camera or sa inyo Show mo na? sa camera. Okay. Huwag mo titignan. Okay, Okay. Vince, reveal your answer. Okay guys, matagal ko itong pinag-isipan. Oh my gosh. Ang hirap mag-decide, pero ito yung sagot ko. Tinig! Melbourne! Oh my God. Melbourne Bakit? because core memory ko yung wedding natin. So it will always have a special place. Yes, In your siya heart. palagi. Siya palagi kasi parang yung wedding na yon, parang syempre minsan ka lang ikakasal. Oo. Pero yung kasal na yon, parang very happy, very memorable. Hanggang ngayon natatandaan ko pa yung ginagawa nating photoshoot, yung mga vows natin, pictures with the family. Na-observe natin si Ses na parang mukhang nag-enjoy na masyado si Ses doon. Ang ganyan. So, nakita ko si nanay sa pool area, nagkukwentuhan lang. Relaxed lang. Oo. Parang it's a wedding that probably only Melbourne can deliver. Parang perfect siya na parang na ingrain na siya sa mind ko na parang very memorable talaga. Yun yung naging deciding factor ko kaya Melbourne. How about you, How Ses? about you, Ses? Gusto mo ba? Ako na muna. Sige, ikaw na muna. Ako na muna. Kinakabahan Okay, ako. so ang pinili ko, Tanan. not that walang meaning sa akin yung wedding namin. Pero I chose Sydney. Oh. Possibly, siguro, kasi recency bias din. Kasi Pwede. kakatapos lang din namin. Pero, una, favorite ko rin ng Melbourne na. I mean, there's a reason kung bakit yun yung pinili namin na wedding venue. Yes. Diba? Kasi, na-in-love talaga ako sa Melbourne as a city. Sobrang tuwang-tuwa din yung nanay ko doon. Gusto ko siya talaga. Pero, kung ang usapan kasi is as a tourist, ako as a tourist, saan ako mas nag-enjoy? Masaya lang yung naging experience ko as a tourist sa Sydney talaga. Kagaya na sinabi ni Vince kanina na ang convenient kasing mag-ikot. Kahit na hindi free yung tram nila, pero hindi mo kailangan. Oo. Hindi mo Maglakad kailangan na ka lang. i-free yun. Oo. Kasi, I mean parang hindi mo kailangan na i-free yun para ma-appreciate ko yung ganda ng public transportation system sa Sydney na pwede akong mag-ferry to an attraction, to the zoo, to Manly. Pwede akong mag-bus, ang dali lang, mag-train, mag-tram, di ba? Parang, ang ganda, ang dami mong pwedeng puntahan na sobrang diverse from Sydney Yeah. na malapit, mas maraming malalapit na attractions na mas nagmamatter kasi. And kahit na yung mga malalayo, mas accessible. Oo. Another factor is the weather. Yes. Mas consistent kasi yung weather ng Sydney na mas kaya ko siyang planuhin. Yung sa utak ko. outfits mo. Yes. Yung Melbourne kasi talaga, yung trip, actually, yung wedding trip natin,
weird, di ba? Consistent naman siya throughout the day na malamig. Pero Mm-mm. actually, ang weird na malamig siya kasi summer yun. Nung Mm-mm. time na yun. Parang even yung locals na kausap natin na weirduhan Mm-mm. nung time na yun. Pero naranasan namin nung nanay ko on a previous trip na yung sinasabi nila na 4 seasons in In one one day. day. Naranasan namin yun ng nanay ko talaga. Na parang, Mm-mm. ano bang nangyayari? Yung hindi mo alam, parang, Uulan ba? oo, parang naka-jacket ka, tapos iinit, Oo. alam mo yun. Oo. So, Grabe, magdadala no? ka, magpe-prepare ka for everything. Parang ganon. Na sa Sydney, mas consistent lang. Mas madaling Mm. planuhin. Mm. Yung itinerary mo, mas madaling gawin. So, yan. Mm. As a tourist, Sydney, mas marami pupuntahan. Ang daming UNESCO World Heritage Sites. Oo. Mm. Ganon. Naku, How about you, Seth? Eto na ako. Yung first time ko mag The Better Trip Oo. Kaya napapanood ko to, pero ang tagal ni. Oo. Since napanood ko. So, nakalimutan ko na yung format. Oo. Pero kanina sabi mo kasi, Yosh, if you only had a limited time Mm-mm. and a limited budget and you're going to Australia and you can only choose one, which Mm. one will you choose? Sydney. Sydney. Oo. Getting around, walking around. Tapos Vince kanina before the recording, 'di ba? Sabi ko, Vince, teka, wait lang. Inaalala ko yung mga yung mga naranasan ko. Tapos Mm-mm. nag-browse ako Mm-mm. ng photos. Tapos sabi mo, sis, naalala ko nung nasa Sydney ako, na-overwhelm ako sa tao. Mm-mm. 'Di ba? Kasi naranasan ninyo ni Yosh na Anzac rush Day. hour. Oo. Oo, Anzac Day. Rush Tourists hour. and locals mixing. Mm-mm. 'Di ba? Na parang nadamihan ka sa tao. Tapos nung sinabi mo yun, naalala ko rin yung pakiramdam ko nung nandun ako sa may area na meron tram, may mall. Mm-mm. Kakagaling ko lang ng Taronga, pawis na pawis ako. Tapos gutom na gutom ako. Hindi ko maintindihan kung gusto kong kumain ng kanin or mag-shake. Oo. Basta ganun. So, tapos naalala ko yung feeling na yun na ang dami-daming tao, crisscrossing, ganun. Tapos nagustuhan ko. Mm-mm. I felt how alive. You felt alive. Oo. How alive it was. Oo. So, yung vibe, sabi 'di ba sa write-up, sa research kanina, Melbourne has the better vibe kasi it's artsy. Mas yung vibe ng Sydney yung naramdaman ko. Oo. Mm-mm. Mas yung vibe ng Sydney yung naramdaman ko. Meron pa akong mga nakita doon ng mga locals na naka-t-shirts, shorts, and naka-barefoot. Naglalakad in the middle of the city. Tapos tinanong ko yung si Epi, yung friend natin. Sabi ko, Epi, normal yan? Oo. Oo, normal sa kanila yan. Barkada ng 4 na lalaki. Nasa may Sydney Harbor. Kakagaling lang namin, kaka-picture-picture na sa opera. Tapos nakasalubong namin sila. Sabi ko, Epi talaga, okay lang, normal yan. Na nakapaa sila. Yeah, oo, hanggang bahay nila nakapaa yung mga yan. Mm-mm. May ganun. Mm-mm. May ganung feels. Tapos 'di ba parang when we read articles about Australian culture, laging lumalabas laid back. Mm-mm. Doon ko na feel na parang ito yung pagka-laid back nila. Kung gusto ko magsara ng coffee shop ng 3, sarado ako ng 3. Mm-mm. Mm-mm. Maghanap ka ng iba. Maghanap ka ng ibang bukas. Thank you for your business. Ganun. Oo, ganun. Mm-mm. Mm. Tapos sabi niyo 'di ba, umpisa pa lang meron ng mga kumakausap sa inyo na locals. Oo, may feeling nga na gano'n yung mga shopkeepers, Mm-mm. yung mga Mas nagbebenta, magiliw. magiliw sila. Hey, can I help you with something? Ganun, Mm-mm. ganun. Oh, just looking. Tapos, mag-isa ako nung nag-explore ako ng Queen Victoria Building eh. May isang parang glass windows doon. Tapos yung light, tama-tama yung pasok. May tripod ako. Picture-picture ako. Siyempre may dumadaan. Oh, please, yeah, go ahead. Sabi niya, you picked a really good spot. Yung kumaga parang ang ganda daw yung kung saan ako Maraming ganung nag-picture. moments Oo, yung sa Sydney. Gumaganon sila. Yung Mm-mm. okay lang sila to talk to you. Oo, small talk. Sumusmall talk. Tsaka hindi sila nahihiya. Like, na makipag-usap. For example, Yosh, yung Mm-mm. pababa, parang last stop na pala yung Circular Quay, yung nasakyan namin na bus. Tapos, biglang may nagsabi sa amin, yung kasabay namin parang, hey guys, this is the last stop. Oo, gina-guide so kayo. we should get off the bus. Ah. Tapos, yun. Mm-mm. Kung sa ibang lugar lang yun, parang hayaan ka lang nila eh. Mm-mm. Na bala kayo maghintay dyan. Pero, yun. Tsaka yung ride natin from Sydney Airport papunta sa City Center, yung katabi ko sa train, Mm-mm. chinichika ako nun eh. Chinichika na ako nun na normally magiging actually dubious
para sa yung ganun eh. Kasi parang usually, Kaka-arrive mo lang, lalo tapos na may sa airport kakausap train, sa'yo. Oo. Oo. pag may kumakausap sa'yo, most likely pag sa Scam. ibang bansa, scammer yan eh. Oo. Oo. Pero ito hindi. Ganun lang talaga Oo. sila. Open sila, no? Mm-mm. Nakausap-kausapin ka. Yun. So, Mm-mm. sa Sydney ko, mas naranasan siya. Siguro kasi yung mga nakasalamuhan natin sa Melbs is mga students rin sila. Oo. Mm-mm. Most of the mga nakausap namin is mga students rin sila. Dayo sila, hindi sila masyadong locals. Mm-mm. Pero iniisip ko though, as a tourist, di ba, Sydney, parang iniisip ko kasi, kung halimbawa ba, doon ako titira for good, Oo. parang hindi siya kasing Appealing. sure ako na Sydney yung pipiliin Pa rin yung ko. pipiliin Na Sydney mo. pa rin yung pipiliin ko. Kasi parang okay din. I like the vibe of Melbourne as a home. Home. Mm-mm. Yes. Mm-mm. Oo. As my home city, parang ganon. Mm-mm. Parang kung doon ako titira, parang may laban talaga yung Melbourne for me. Mm-mm. Parang feeling ko, yun naman, parang mas vibe ko yun. As a person na hindi ako ma-beach, Mm-mm. hindi ako ganun ka-outdoors, Mm-mm. di ba? Parang feeling ko mas Melbourne ako Mm-mm. kung magiging lokal ako. Mm-mm. Pero as a turista, feeling ko lang mas maraming magagawa sa Parang, Sydney. parang yun yung sinabi ni King, no? Parang Ay, vibe. oo. Yung Mm-mm. vibe daw ng Melbourne na parang yun yung Mm-mm. naging deciding Factor factor nila. niya. Oo. Aside sa cost na mas mura ng slight yata sa Melbourne yung housing or Yung housing. kumpara mo sa Sydney. Parang ang word na, kasi kadaldalan natin, Mm. hindi ko na maalala yung mga sinabi, pero nagets ko yung ibig sabihin Oo. niya eh. Sabi niya something like, I just feel that the opportunities in Melbourne is there. Mm-mm. Na parang he gets to do the work that he wants to do. Creative field kasi siya eh. Creative field marketing, video production, yun yung gusto niya. Sabi niya parang sa Melbourne nakita niya, andito yung opportunity. Mm-mm. Ang laki, ang expansive. Tapos, foodie pa siya. Mahilig siyang kumain-kain. Nagtanong ako, Mm-mm. san maganda kumain? Listahan ng 7 mga lugar. Sabi niya, Mm. when you come here, I'm gonna take you guys. Oo. Hoy, King ah. Markado ka. Markado ka na ah. Oo. Shout out kay King Feliciano. At saka di ba pag local ka nga, nightlife eh, malaking bagay sa'yo yun. Mukha eh. Mukhang Sa Melbourne, ang daming sayang-saya siya rooftop eh. bars. Oo. Yan, di ba? Pero issue ko talaga sa Melbourne, yung parang, guys, 2:00 p.m., sarado na yung cafe. Well, ganun din sa Sydney eh. Oo. So, it's a tie. Charot. It's a tie. Doon ka doon ka, kasi kunyari, nung nalaman ng isang best friend naman ng kapatid ko, ate, pupunta ka ng Sydney, na Australia? Oo. Te, may masarap na hamburger place yun, pero sarado na ng 5, te ah. Planuhin mo ng mabuti kasi ganito eh. Pero tikman mo, te. Yun yung caveat. Yun yung caveat, guys ah. So, plan smart. So, yun. So, for us, ang better trip is, for this episode, is Sydney. Pero again, we are judging the trip. Yung experience natin, not the actual city. Tandaan natin yan. So, yun. Sa tingin nyo guys, kayong mga nakikinig sa Spotify at sa YouTube, agree ba kayo sa naging decision namin? Kung lalong-lalo na kung na-experience nyo yung pareho. Diba? Kung ano man yan, nako, welcome na welcome ang mga comments nyo, kuro-kuro nyo, great disagreement nyo sa amin, sa comment section. Please, we welcome that. Open naman kami sa ganyan. Oo. Basta, say it respectfully. Yes. Oo, maya-maya naman, mura-murahin nyo kami dito. Actually, I want to hear from Sydney-siders and people from Melbourne. Yung mga nagsettle na. Paglaban nyo naman yung mga ano nyo. Mga manok nyo. Mga manok nyo. Ay, we love it when may nagko-comment na, hi, I'm from Sydney. Or, di ba, may mga ganun minsan na pag may pag-uusapan tayong lugar, tapos sasabihin, I lived there or I experienced this. Please, paki-comment. Kasi iba rin yung perspective nila. Yeah. Kasi tayo, we only get to see 3 yung days. Kunyari, yung Sydney namin, 1 week lang yun. Oo. Yung Melbourne, 1 week 5 lang. days. Tapos, Oo. yung kami ng nanay ko, 1 week lang din yun. So, we only get to taste a very small slice of yung life na meron sila doon. Oo, very limited. So, and we intend to go back, ha? Oo. We intend to go back, kaya we want to hear from you. Ano pa ba yung mga okay puntahan for a non-first-timer na? Yes! Ibang POV naman. Yes. So, abangan namin ang comments nyo.
Yes. Kaya naman, if you like this video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to get notified when we upload new travel videos. Yes, and gamitin nyo ang ating mga promo codes, Agoda TPT for Agoda Hotels, AATPT for Agoda Activities, Attraction Passes, and iba pa, mga tours, ganyan. And makikita nyo yung iba sa screen. Kaya naman, remember, plan smart, travel safe, and make every trip Worth it!